Live mula sa RMN News Center, Manila. Ito ang KBP Golden Dove Best News Program. RMN News Nationwide. Headlines. Ngayong umaga sa RMN News Nationwide, ang COMELEC aminadong mas talamak ang vote buying sa katatapos lamang na eleksyon. PPCRB umalma sa assessment na generally peaceful ang 2013 midterm elections. Personal representative ng gobyerno ng Pilipinas hindi kinausap ng Taiwan government. Malacanang umapelang huwag idamay yung mga OFW. We appeal to the people of Taiwan that not to involve our Filipino nationals there. We appeal for calm. We appeal for sobriety on this unfortunate incident. Pag-asa nag-abiso na ng papalapit na panahon ng tag-ulan. Sa negosyo, 3 toneladang colored rice iluluwas ng Pilipinas sa Hong Kong. At sa ibayong dagat, tourist spot sa Golan Heights, pinaulanan ng bala. RMN News Nationwide. Ikaw ba ay tutungo ng Cagayan de Oro? For the best hotel accommodation, stay at the VIP Hotel because you are a VIP. Ang pinakamalaking mga balita, abot sa bawat Pilipino, saan man sa bansa. RMN News Nationwide. Buenos dias, Pilipinas! Umaga ng Huwebes na ho ngayon, Mayo 16, 2003. Ito ang numero 1 RMN News Nationwide. Ako si Weng de la Peña. Mabuhay Pilipinas, ako si Badio Beras. Tayo po ay live sa DWAR 103.9 RMN Palawan, UAHB 747 RMN Bacolod, DXBC 693 RMN Butuan at sa DXIC 711 RMN Iligan. Live international by www.rmnnews.com at WRMN New York, USA at sa lahat ng ating mga numero 1 AM radio stations nationwide. Mission 2013. Boboto ako. Report. Aminado ho ang COMELEC na talamak pa rin ang vote buying sa ikalawang automated elections. Ayon kay COMELEC Chairman o Spokesman James Jimenez, marami silang natanggap na report tungkol sa pamimili ho ng boto, lalo na sa huling 2 araw o 3 araw bago ang eleksyon. Nagkakahalagaan niya ang bawat boto ng 200 piso hanggang 5,000 piso. Kasabay nito ay nagbabala si Jimenez sa mga politiko na mapapatunayang bumibili ng boto na maaring makulong ng 1 hanggang 6 na taon. Maaari rin niyang maalis ang kanilang karapatan na bumoto at karapatang tumakbo para sa pampublikong opisina. Pinagpaliban kahapon ng Commission on Elections na tumatayong National Board of Canvassers ang proklamasyon ng mga nanalong senador. Didal na rin sa mabagal na pagdating po ng mga Certificate of Canvass sa NBOC. Sa ngayon nasa 17 COC pa lamang ang nakakanvas ng NBOC mula sa buwan 304 dahilan para hindi matyak ni COMELEC Chairman Sixto Brillantes kung may puproklama na ang lahat ng 12 nanalong senador ngayong araw. Sakaling partial proclamation lang ang magaganap, inaasahan po ng COMELEC na sa Biyernes o Sabado pa may poproklama ang lahat ng nanalong senador. Inyarin tulad ni Brillantes sa nangyari ng 2010 national elections kung saan nakapagproklama ng mga nanalo 5 araw matapos po ang halalan. Hindi naman tanggap ng Parish Pastoral Council for Responsible Voting o PPCRV ang assessment ng mga kinauukulan na generally peaceful ang isinagawang halalan sa bansa. Ayon kay PPCRV Chairperson Henrietta De Villa, may mga naitalang nasawi dahil sa ilang insidente ng election-related violence at ito ay ilang kaso lamang pero hindi dapat ituring na peaceful o yung mapayapa. Nakakalungkot niya na tila nasanay na ho yung mga Pilipino at mga otoridad na kapag konti lang ang namatay o nasasaktan at mas mababa ang bilang ng naitalang kaguluhan kumpara sa nagdaang halalan o taon ay peaceful na. Kasabay nito, binatikos din ni De Villa ang garapalang vote buying at dumaraming paraan para ito ay isagawa. Kabilang na ang pamimigay ng gadgets at ng scholarship. Naniniwala naman si Paulo Benigno Bam Aquino na malaki ang naging impluensya ng kanyang apelido upang makapasok sa pang-7 pwesto sa Magic 12 ng senatorial race. Ayon kay Bam Aquino, aminado siyang malaking tulong sa kanyang kampanya ang pangalang Aquino
Lalo na tiyuhin niya si dating Senador Benigno Ninoy Aquino Jr. at ang kanyang tiya na sa dating Paulong Corazon Aquino at ngayon ang pisang buo niya si Paulong Noynoy Aquino. Kasabay niya sinabi ni Bam na hindi naman siya nape-pressure sa pagkakaroon niya ng kamag-anak sa politika bagkus ay nagsisilbi pa silang isang inspirasyon para ipagpatuloy po ang pagbibigay ng serbisyo publiko. Magkakaiba naman anya sila ng estilo sa pagtulong sa mahihirap. Ang giit ni Bam, mas pagtuunan ng pansin ngayon ay ang mga kabataan na isa sa pinakamalaking sektor sa lipunan. Balik tayo sa mga headline natin. Hindi tinanggap ng Taiwan ang apology ng Pilipinas at tumanggi rin ito makipag-usap sa personal representative na ipinadala ni Pangulong Noynoy Aquino sa Taipei. Kaya naman, naging sunod-sunod ang pagpataw ng sanctions ng bansang Taiwan sa ating bansa. Kasunod ng freeze hiring ng mga OFW, nagpalabas na rin ng Red Travel Alert ang Taiwan laban sa Pilipinas para hikayatin ang mga Taiwanese na huwag bumiyahe sa Pilipinas. Suspendido na rin ang ugnayan ng high officials at pati na rin ang kalakalan at academic affairs ng Taiwan at Pilipinas. Samantala, sa press conference ng Malacanang, nakiusap naman si Presidential Spokesperson Edwin Lacerda sa Taiwan na huwag idamay ang mga Pinoy sa kanilang bansa kaugnay doon sa issue. Huwag sanang we appeal to the people of Taiwan, if the reports are true, that not to involve our Filipino nationals there. We appeal for calm. We appeal for sobriety on this unfortunate incident. Huwag sanang let us not involve our Filipino compatriots there. They're working, and they're working for an honest living. So we ask them for not to involve our Filipino citizens. Ano ang pakiusap ni Lacerda matapos makatanggap ng report na umano'y ng mga maltreatment sa mga Pinoy na nandoon sa Taiwan bilang ganti sa napatay na mga isdang Taiwanese ng Philippine Coast Guard. Pinauwi na ng Taiwan ang kanilang envoy sa Pilipinas. Sa gitna na ito ng umiinit at tensyon bunsod ng pamamaril at pagkakapatay ng Philippine Coast Guard sa isang Taiwanese fisherman sa Batanes. Pasado alas 4 ng Miyerkules kahapon po ng hapon umalis ang Pilipinas si Taiwanese envoy Raymond Wang pabalik ng Taipei. Tumangging magbigay ng pahayag si Wang sa dahilan ng pag-alis sakay si Wang ni China Airlines Flight CI-704. Una na rin inihayag ni Lee Chai-fei, ang tagapagsalita ni Taiwan President Ma Ying-jeou, na iniutos ng leader ang recall sa envoy nito sa Pilipinas habang pinauwi rin ito sa Maynila si Antonio Basilio, ang de facto Philippine Ambassador naman to Taipei upang tumulong sa tamang paghawak ng kaso. Yung mga turista mula Taiwan, ayan na, umatras patungo sa Pilipinas. O sa pagpunta sa Pilipinas, kasama natin sa Balita Live si Joyce Adra. RMN Report. Nagsimula ng magkansela ng kanilang biyahe sa Pilipinas ang mga turista mula Taiwan. Bahagi ito ng kanilang protesta sa pagkamatay ng mangingisdang Taiwanese na nabaril ng Philippine Coast Guard. 32 grupo ng mga turista mula Taiwan ang nagkansela ng kanilang biyahe patungong Boracay Island. Samantala, kinumpirma ng migrante Taiwan na patuloy ang nararanasang harassment ng mga Pilipinong nagtatrabaho sa Taiwan mula sa mga galit na Taiwanese. Kasama mo sa DFA, Joyce Adra, Tatak RMN. Papalapit na ang panahon ng tag-ulan Sabi ng Pag-asa, humihina na kasi ang easterly wind o yung mainit na hangin sa Pacific Ocean na isang palatandaan o senyales na malapit na ho ang rainy season. Posible yung manong pumasok ang tag-ulan sa huling linggo ngayong buwan ng Mayo o unang linggo ng buwan ng Hunyo. Ngunit sa ngayon ay hindi pa may dedeklara na formal nang pumasok ang tag-ulan. Kailangan pa siyang makapagtala ang Pag-asa ng 25 mm ng rain o ulan sa loob ng 3 magkakasunod na araw. Sa ngayon ay magkakaroon ng light to moderate na pag-ulan sa ilang lugar sa Luzon, kasama na ang Metro Manila at Western Visayas. Ang mga natitira pang bahagi ng Visayas at Mindanao ay maging bahagya lamang ang mga pag-ulan. Umabot sa $5.1 billion sa remittances ng overseas Filipino workers sa unang kwarter ng taon ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Tumaas po ng halos 5.6% ang remittances na nakukuha ng bansa sa ating mga OFWs. Kabilang dito ang mga land-based at sea-based skilled overseas Filipino workers, mapa short-term mine o long-term contracts. Kasama sa mga may pinakamalaking porsyento ng pinadadalang pera sa Pilipinas ay buhat po sa Canada, Saudi Arabia, United Kingdom, United Arab Emirates, Singapore at Japan. Team Pinoy, titibagin ang malalaking pangalan sa oposisyon. Kasama natin sa balita si Grace Mariano.
RMN Report. Aminado si Team Pinoy Campaign Manager Senator Franklin Drilon na nahihirapan silang tibagin ang malalaking pangalan ng mga katunggali sa United Nationalist Alliance o UNA. Ayon kay Drilon, ito ang dahilan kaya nabigo silang ipasok sa Magic 12 ang tatlong kandidato sa pagkasenador na sina Ramon June Magsaysay Jr., Risa Ontiveros at John B. Madrigal. Din pa ni Drilon, hindi sumapat ang haba ng campaign period para matabunan ang mga pangalang Binay at Ejercito Estrada at maisulong ang kandidatura ng tatlo nilang pambato. Sa takbo ng bilangan ngayon, nananatiling matatag sa panglimang pwesto ang kandidato ng oposisyon na si Nancy Binay, anak ni Vice President Jejo Marbinay at J.D. Ejercito na anak naman ni dating Pangulong Joseph Estrada na ngayon ay nagwaging alkalde ng Maynila. Narito ang pahayag ni Senator Franklin Drilon. Well, for one, Binay, talagang the brand was there. The branding of Binay and to a certain extent the Ejercito was difficult to overcome. Although what Ejercito ended up number 9, 11. We tried, but maybe a few more weeks would have made a difference. I don't think so. Yan si Team Pinoy Campaign Manager Senator Franklin Drilon. Kasama mo sa headquarters ng Team Pinoy, Grace Mariano, Tatak, RMN. Lakas CMD, napatunayang malakas pa rin. Kasama natin sa balita, Conde Batak. RMN Report. Naniniwala ang lakas CMD na muli nilang napatunayan na sila ay malakas pa rin. Ito ay matapos na ilan sa kanilang mga kandidato ay nakuha ang mga posisyon sa local level. Kabilang dito mga lugar sa Kalinga, Region 1, Pangasinan, Pampanga, Batangas, Cavite, Quezon, Antique, Surigao del Sur at Lapu-Lapu City, habang ang ilang lalawigan pa ay hinihintay pa nila ang resulta. Ayon kay Lakas President at incoming House Minority Leader Martin Romualdez, nagagalak sila na karamihan sa kanilang mga inendorsong senatoriables ay pasok sa top 12 batay sa mga lumalabas sa partial unofficial count. Git pa nito, kailangan din anyang tandaan na noong ilang dekada din na pinakadominanteng partido ay ang Lakas, at kahit pa nagsilipatan ang ilan, sa iba ay nananatili umano sa puso ng mga ito ang pagiging kapartido. Kasama mo mula sa Kamara, Conde Batak, Tatak RMN. Radyo mo, Nation. Matapos naman ang pangangampanya, Pinoy, 3 araw nang nakakulong sa palasyo. Kasama natin sa balita, Deo de Guzman. RMN Report. 3 araw matapos ang halalan ay tuloy-tuloy na ang pagtatrabaho ni Pangulong Noynoy Aquino sa Palasyo ng Malacanang matapos ang campaign period kung saan nangampanya ito sa iba't ibang lalawigan sa bansa. Matapos kasi itong bumoto noong Lunes ay puro meeting ang diniluhan ng Pangulo sa Malacanang kasama ang mga matataas na opisyal ng gobyerno, at kahapon nga ay nagkaroon din ng ceremonial signing ng K-12 program ng Department of Education. Ngayong araw na ito naman ay magsisimula ulit ang official schedule ni Pangulong Aquino alas 10 ng umaga, at ito ay para sa pulong kasama ang Presidential Management Staff at si Cabinet Secretary Jose Rene Almendras. Susundan ito ng isa pang pulong alas 11 ng umaga, at ito ay ilalaan para sa Department of Budget and Management. Sa hapon naman ay magkakaroon ng meeting si Pangulong Aquino kasama ang DILG at DOTC. Kasama mo sa Palasyo ng Malacanang, Deo de Guzman, Tatak, RMN. RMN Nationwide Report. Sa Palawan muna tayo. Bagong gobernador po ng Palawan, mga kasama, naiproklama na. Kasama natin sa balita live si Pedi Sabando ng RMN Palawan. RMN Report. Formal na naiproklama ng Chairman ng Palawan Board of Canvassers na si Atty. Arlando Baalan pasado alas 11:45 kagabi ang bagong gobernador dito sa lalawigan ng Palawan. Ito ay matapos na manalo sa boto si Governor Jose Chavez Alvarez o GCA kontra sa kanyang katunggali na si incumbent Governor Abraham Mitra at isang Richard Lopez.
Si JCA ay nakakuha ng boto na 174,009 votes, habang si incumbent Governor Abraham Mitra ay mayroon lamang 106,739 votes, habang si Lopez naman ay nasa 1,171 votes lamang. Bagamat tatlong munisipyo pa dito sa Palawan ang hindi nakapag-transmit ng bilang ng mga boto, ay hindi pa rin aabot kay JCA kahit ikarga lahat kay Mitra ang registered voters sa bayan ng Dumaran, sa bayan ng Quezon at Cuyo, Palawan. Batay kasi sa datos, lamang si JCA ng 67,270 votes kontra kay incumbent Governor Abraham Mitra. Samantala, bagamat July 1 pa formal na uupo sa posto si Palawan Governor Jose Chavez Alvarez, ay sisimulan niya na ngayong araw ang makikipag-usap sa presidente ng Palawan State University o PSU. Ito ay para ipa-enroll ang nasa 10,000 mga kabataan na kanyang pag-aarali na libre dito sa lalawigan ng Palawan. Kasama mo sa RMN Puerto Princesa City, Palawan, Peli Sabando, Tatak, RMN. Yung mga nanalo naman sa provincial level sa Maguindanao na iproklama na. Kasama natin sa balita live si Daisy Mangod ng RMN Cotabato. RMN Report. Bago maghating gabi ay naiproklama na ang mga nanalong kandidato sa provincial level sa Maguindanao. Sa pagkagobernador ay ipinoklama si Governor Esmael Toto Manguda Datu, samantalang ang running mate nito na si Datu Lester Sinsuat ang vice-gobernador. Ipinoklama rin si Nabay Sandra Sinsuat Sema bilang kongresista sa unang distrito at sa G. Dodong Manguda Datu sa second district. Ang iprinoklamang assemblymen sa 2nd District ay sina Ronnie Sinsuat, Kahar Ibay at Harold Tumawis. Samantalang sa unang distrito, sina Kadafi Toy Manguda Datu, Datu Tunggal Piang at Gadjali Midtimbanga. Samantalang ang mga iprinoklamang board members sa 2nd District ay sina Jofnes Angas, Junjun Paglas, Mike Midtimbang at Attorney Bobby Katambak, pati na si Alan Montawal. Habang sa 1st District naman ay sina Sharif Diocolano, Baby Boy Imam Sharif Diocolano, Buhari Dalgalangit at Jojo Limbona. Halos lahat ng nanalo ay mula sa Liberal Party. Nais naman ni Governor Manguda Datu na makipag-ayos sa kanyang mga nakatunggali sa nakaraang halalan. Ito ang inihayag ng gobernador matapos siyang maiproklama at ang mga kasamahan nito. Sinabi ng re-elected governor na kabilang sa kanyang prioridad matapos maiproklama ay ang makipag-ayos sa mahigpit niyang nakatunggali. Ang kanyang tiyo na si Sultan Kudarat Mayor Datu Tukaw Mastura, mas mainam anya kung ang mga nakalaban niya sa katatapos na halalan ay makakatuwang niya sa kanyang administrasyon dahil kabilang ito sa kanyang 10-point agenda na isinusulong. Kasama mo sa RMN Cotabato, Daisy Mangod, Tatak, RMN. Radyo mo nationwide. PNP Regional Director pinarangalan ang kapulisan ng Zamboanga dahil naman po sa payapa ring eleksyon. Kasama natin sa balita live Santos Cortez ng RMN Zamboanga. RMN Report. Pinarangalan ng PNP Regional Director Chief Superintendent Juanito Vanyo ang kapulisan dito sa reyon dahil sa mapayapang halalan noong Lunes. Ayon kay Vanyo na masaya siya dahil kahit kulang ang kanilang pwersa pero nagawa pa rin ang kanyang mga personnel na bantayan ang lahat ng mga lugar na kabilang sa areas of concern na dineklaran ng COMELEC. Pinuri din ng general ang mga Zamboangueños dahil sa pagtulong sa pagbantay sa mga pulis. Umaasa naman si Vanyo na ngayong tapos na ang halalan, naway patuloy pa rin ang suportang ibibigay sa kanila ng mga Zamboangueños, lalong-lalo na sa mga nagwaging kandidato nitong eleksyon. Kasama mo sa DXRC RMN Zamboanga para sa Mission 2013, Sai Cortez, Tatak, RMN. Ang eleksyon naman sa Boracay naging mapayapa. Kasama natin sa balita na yan, Dante Torquator ng RMN Kalibo. RMN Report. Naging mapayapa at naging matagumpay ang isinagawang May 13, 2013 midterm elections, particular sa isla ng Boracay. Ayon kay Senior Inspector Geoffrey Cabral, naging matagumpay umano ang naganap na halalan dito sa isla dahil sa kabila ng kanilang isinagawang pag-monitor sa mga lugar na pinagdarausan ng eleksyon ay wala umano silang naitalang insidente
o komosyon. Dagdag pa nito, sa ipinatupad ng COMELEC na liquor ban ay nakiisa naman ang mga tao sa isla kung saan wala namang naging pasaway na lumabag sa batas. May ilan din umanong establishmento na nagbukas at nagbenta ng mga nakakalasing na alak pero binebenta lamang nila sa mga foreigner. Isa lamang ito sa mga patunay na patuloy na sumusunod ang mga mamamayan sa isla at sa mga pinagbabawal ng gobyerno, lalo na at may kinalaman sa isinagawang halalan sa bansa. Kasama mo sa DYKR Kalibo, Dante Torquato, Tatak RMN. Incumbent Mayor Lawrence Cruz nanawagan sa mga Iliganon na irespeto ang resulta ng halalan. Kasama natin sa balita live si Jenner Cabanday ng RMN Iligan. RMN Report! Nanawagan ngayon si Iligan City Mayor Lawrence Cruz sa mga Iligano na tanggapin at respetuhin ang naging resulta sa eleksyon. Ito'y matapos manalo bilang alkalde ng lungsod ang dating PNP City Director na si Celso Rencia, bagay na ikinababahala ng karamihan lalong-lalo na sa mga supporters ng mayoral candidate ng Liberal Party na si Henry D. na tinalo ni Rencia. Ayon kay Mayor Cruz, tapos na ang halalan at panahon na para magkasundo ang bawat isang kandidato kahit pa ibang partido ng bago alkalde ng lungsod at majority sa ibang nanalo ay Liberal Party. Si Mayor Cruz ay magtatapos na ng kanyang termino ngayong June 30 at tanging mayor lamang sa kasaysayan ng lungsod ang umabot sa 3 termino. Kasama mo sa DXIC Iligan, Jenner Cabanday, Tatak RMN. Mula Iligan, dumako naman tayo ng Bacolod. Sa ibang balita naman ho to, meron pong 2 patay sa shooting incident sa lugar na yan, sa Negros. Election related pa rin ha? Hindi, iba naman to. Alamin natin ang detalye. Sama natin sa balita si Agnes Apostol ng RMN Bacolod. RMN Report! Mabalikan natin ang ulat na yan mula ho sa RMN Bacolod. Yung mga nanalong kandidato sa Dipolog naman tayo. Sa Dipolog ay formal nang naiproklama. Kasama natin sa balita, Martin Libres ng RMN Dipolog. RMN Report! Formal lang naiproklama ng COMELEC ang mga kandidato ng Liberal Party o LP sa Dipolog na nanalo ng nakaraang eleksyon. Matatandaan, landslide o 12-0 ang resulta sa Dipolog pabor sa kasalukuyang alkalde ng syudad na si Evelyn Uy na nasa Partidong Liberal. Nangunguna naman ang asawa nito na si dating Dipolog City Mayor Roberto Uy sa pagkagobernador ng lalawigan ng Zamboanga del Norte kahit hindi pa manatapos ang canvassing ng mga local board of canvassers dahil sa malaking agwat ng kanyang katunggali na si Zamboanga del Norte 3rd District Representative Cesar Halushos, kapatid ni dating Zamboanga del Norte 1st District Representative Romeo Nonong Halushos. Kasama mo sa RMN Dipolog para sa Mission 2013, Mardy Dalugdog Libres, Tatak RMN. Tingnan po natin makasama yung balita sa Bacolod. 2 yung patay sa shooting incident sa Negros. Kasama natin sa balita si Agnes Apostol ng RMN Bacolod. RMN Report! Political aftermath sa Negros, 2 patay. Kapwa idineklarang dead on arrival sa isang pagamutan dito sa Bacolod City ang 2 biktima sa naganap na shooting kahapon ng hapon sa bayan ng Don Salvador Benedicto. Ang mga biktima ay nakilalang sina Rolando Beligorio Apeliedo Jr., isang dating kandidato sa Sangguniang Bayan, at Hituleo Sabay. Sugatan naman sina Isagani Sagno at Alfredo Iden. Nangyari ang barilan sa Spur 14, Barangay Bunga sa Don Salvador Benedicto matapos sa mainit na konfrontasyon sa pagitan na namatay na si Apeliedo at sa nasugatan ni si Sagno laban sa grupo na katunggali ng kandidatong kanilang sinusuportahan. Ayon sa investigasyon ng DSB Philippine National Police, ang away ay may kaugnayan sa katatapos lang na eleksyon sa naturang bayan kung saan nag-away-away ang grupo matapos natalo ang sinusuportahan ng isa sa kanila. Sa katatapos lang na halalan, natalo ang mag-inang De La Cruz na siyang incumbent mayor at vice mayor ng Don Salvador Benedicto kung saan ilang dekada ring hinahawakan ng pamilya ang naturang bayan mula sa kanilang ama, ina at mga anak. Kasama mo sa DYHB Bacolod, Agnes Apostol, Tatak RMN. Ang canvassing naman sa Cebu sinuspinde. Kasama natin sa balita ay datampos ng RMN Cebu. RMN Report!
mga kandidato sa Cebu City hindi pa rin naproklama kaya hindi pa rin naibuta ng tinik ang mga magkatunggaling kandidato na neck to neck ang paglalabanan hanggang ngayon. Muling sinuspindi ang canvassing ng mga boto sa Cebu City Canvassing Center dahil bigo pa rin ang Commission on Elections o COMELEC sa Cebu City na makakuha ng bagong CF cards na ipapalit sa depektoso mga compact flashcards. Sinuspindi ng COMELEC Cebu City ang canvassing ng mga balota habang hindi pa dumating sa lungsod ng Cebu ang mga CF cards na ipapalit sa mga depektosong CF cards. Nagpadala na ng request ang COMELEC Supervisor na nagsisilbing chairman ng Board of Canvassers, Attorney Ferdinand Guhildi, sa kanilang central office para sa CF cards, ngunit bukas pa ang dating sa Cebu. Sa ngayon, hindi pa rin naproklama ang mga nanalong kongresista sa Cebu City North at South District at ang mga Cebu City Councilors. Kasama mo sa Arimen, Cebu, Aida Tampos, Tatak Arimen. Radyo mo nationwide. Proklamasyon sa pagkakongresista sa unang distrito ng South Cotabato apektado ng sirang CF cards. Kasama natin sa balita si Ina Daven ng RMN General Santos. RMN Report. Apektado ang proklamasyon sa congressional race sa unang distrito ng South Cotabato sa pagitan ni Congressman John Acharon at apupong Kapitan Ruel Pacquiao dahil sa sirang compact flashcard. Hindi maitransmit ang resulta mula sa munisipyo patungong probinsya dahil hindi pa rin ito naaayos. Ang mga depektosong CF card ay sa Dupi, South Cotabato kung saan isang clustered precinct sa poblasyon ang hindi pa rin maitransmit. Maliban dito may 3 namang munisipyo sa Pulumulog, South Cotabato kung saan pareho ang problema sa CF card. Ayon sa isang abogado ni Kapitan Ruel Pacquiao, sa datos ng boto, nasa 2 kandidato lamang si Congressman John Acharon ng halos mahigit 4,000 boto. Kumpara kay Ruel Pacquiao, wala pa namang plano si congressional candidate Ruel Pacquiao na kapatid ni Sarangani Congressman Manny Pacquiao na mag-concede na lang kahit lamang ang kanyang kalaban. Kasama mo sa DXMD General Santos, Ina Daven, Tatak RMN. Recall order naman sa mga pulis. Ikinasa. Kamalatin sa balita si Leo Barceliano ng RMN Legazpi. RMN Report. Formal na ikinasa ngayon ang pag-recall sa lahat ng lalawigan at lungsod ng Bicol Region ng PNP Regional Command ng Philippine National Police. Sinaging matahimik sa malaking papel ginampanan ng Philippine National Police para anya matamasa ng mga botante. Ang kanilang takot ay mawala. Pinasalamatan din po ang lahat ng mga Police Provincial Director at mga opisyal na siyang namuno para maging ganap na mapayapa ang halalan sa Rion 5. Kasama mo sa RMN Legazpi para sa Section 558, Leo Barceliano, Tatak, RMN. Radyo mo nationwide. Tuminang natuldukan mga kasamang halos 3 dekada naman pamayagpag sa politika ni Vicente Dongkoy Emano ng Padayon Filipino United Nationalist Alliance. Ito matapos pong opisyal deklara bilang bago at panalong mayor ng Cagayan de Oro City si incumbent Misamis Oriental Governor Oscar Moreno ng Partido Liberal sa tatapos lamang ng 2013 midterm election sa lungsod. Inianuncio ni COMELEC City Election Officer Attorney Palmer Palamine na siyang chairman po ng City Board of Canvassers ang pagkilala bilang mayor-elect kay Moreno dahil sa nakuha nitong 109,886 votes laban sa 92,033 votes lamang na nakuha ni Emano. Nabatid na sa buong kasaysayan ng 28 years na buhay politika ni Emano sa Misamis Oriental at Cagayan de Oro, tanging si Moreno pa lamang ang nakatalo sa kanya. Sa interview ng RMN kay incoming Mayor Moreno, nagpasalamat ito sa lahat ng sumuporta sa kanyang kandidatura. Ayon kay Moreno, hindi siyang tumalo kay Emano, kundi ang boto ng taong bayan. Hindi naman po, like I said, ang taong bayan po ang nag-assert. Ito sa combination of many factors. Of course, divine intervention, pero lahat ng bagay may katapusan. First term ko pa lang in government. Congressman ako noon in 1998. I realized one thing, na lahat kaming mga politiko may katapusan. Si Moreno ay nagmula sa corporate legal profession at nagsimula nga ang pumasok sa politika noong taong 1998 bilang kongresista sa unang distrito ng Misamis Oriental.
RMN News Negosyo. Mga kasama, kinumpara po ng Department of Agriculture na 3 toneladang colored rice ang export ng Pilipinas sa Hong Kong. Ayon sa tala ng DA, magmumula sa North Cotabato ang black, red at brown rice na ipadadala sa ibang bansa. Tibungan ng pagtutok ng DA sa National Rice Program ng Pilipinas na layo makapag-produce ng sapat na supply po ng bigas at makapag-export din ng premium rice. At samantala, umaasa sa DA Region 12 Director Dante de Lima sa mas marami pang rice export sa mga susunod na araw mula sa South Cotabato at General Santos City. Tiniyak ni de Lima sapat ang supply ng bigas sa Pilipinas kahit posible na magtuloy-tuloy ang pag-export natin sa iba't ibang bansa. RMN News Abroad. Sa Israel, pinaulanan ng bala at rocket ang isang tourist spot na Mount Hermon sa Golan Heights. Ayon sa Israeli Defense Forces, panibagong provokasyon ito na nagpapatuloy na civil war sa Syria. Dahil dyan ay pansamantalang ipinasara muna sa mga turista ang nasabing bundok na sikat sa mga hikers at mga skiers. Ngayon, wala pa namang naiulat na nasaktan sa insidente. Nakipag-ugnayan na ang Israel sa United Nations Peacekeeping Forces na nagbabantay sa Golan Heights kaugnay sa insidente. Mga kasama, live na live pa rin mula po dito sa RMN News Center sa Makati City, Metro Manila, Philippines. Inyo pong narinig ang numero 1 RMN News Nationwide. Sa mga taga-Cagayan de Oro ho ay susunod na dyan si kasamang Michelle Mesias at sa Sinoy Lucentes sa RMN News Diretso. Balitang Cagayan de Oro sa DXCC 828. Panoorin ho yung naging pagbabalita namin ngayong alas 7 ng umaga. Sa YouTube, i-type lamang po ang RMN News Nationwide. Kasama nyo sa serbisyo publiko. Ako si Wang de la Peña. Ako si Buddy Oberas. Isa pa rin ho yan sa tahanan na may pinakamaraming number 1 sa 2013. Pinakamaraming himpilan sa 2013 ang RMN. Radio mo nationwide. 60 years ng maasahang public service nationwide. Live via satellite. Live via satellite. RMN News Nationwide. Buong bansa isang boses ng balita. RMN News Nationwide. Ang oras daw natin, pareho ba tayo? Tatak alas 7:32 na ng umaga. Tatak RMN. Hilig ng Pilipino ang kape, pero hindi lahat ng kape may laman ang sinasabi. Hanapin ang kapeng may kalidad na gawang Pinoy. James 5-in-1 Coffee Mix. May ginseng, agaricus mushroom at reishi na okay sa inyong kalusugan. James 5-in-1 Coffee. Ito ang paborito ng bayan. Iba ka sa lahat, James. Iba ka talaga. Available in all leading groceries and supermarkets nationwide. Mag-feeling winner! Sali na sa SSS! Para sa chance ng mga ilangan, may benepisyo ka at yung pamilya! May sweetness, maternity, and